guys, good morning po sa ating lahat, good afternoon, o basta po magandang araw. So ito po yung ating loteng nabili po sa probinsya. So ayan, bago po tayo bumalik ng Maynila ay ibinilin ko po ito sa aking kapatid para upa po ng magpapantay po ng lupa. So ayan, kasi po yung tabing kalsada po ay medyo mataas pong bahagi, may mataas pong bahagi. So ito po, yung meron po siyang puno ng nyug na parang natuyo na, so kailangan po siyang tanggalin para mapantay po doon sa lupa. Ayan, siya na po yung nakuhang magtrabaho. So ito po ay pinakayaw niya, so hindi ko na po sasabihin kung magkano. So ayan na po siya, napantay na po yung iba. Tapos ayan na lang po yung kanyang gagawin, magpuputol pa rin po siya ng mga, ayan, meron po kasi ditong puno ng kamyas, kailangan po tanggalin dahil yung dahon niya po ay umabot sa mga wire po ng kuryente. So ayan, yung natatanggal po dito ay itinatambak doon sa medyo mababang parte, ayan, doon sa likod. So ayan, meron din pong puputuling nyug, isang buong nyug po doon sa likod. So nakasabay po yun sa ating binili. Ayan, bali lahat po ay nasa 90 square meter po siya. Napatag na po yung ibang parte, yung doon na lang po sa may gilid, sa may mga Madre de Cacao, puputulin po yun. Tapos yung iba pong lupa dito sa medyo mataas ay itatambak po doon sa medyo mababa. So at least po pag nagkapera tayo, okay na po siya. Pag magpapatayo po tayo ng bahay kubo, ay okay na po yung lupa, hindi na po natin po problemahin pagpatag. So ang kasunod po niyan ay papabakuran ko na lang po muna ng temporary para po hindi na matirhan. Kasi po yung minsan po may tumitirang basta lang po na tayo ng mga kubo-kubo dyan sa gilid. Ayan. So malambot naman po yung itanggalin dahil po siya ay matagal na, yung mga ugat po ng nyug, ayan, pabulok na, kaya hindi na po siya mahirap tanggalin. Mahirap po yung isa kasi bago pa pong puno, pag pinutol ay ang kontrata daw po ay 1,000 kada isang puno. Pagtanggal lang po yun ng ugat, ayan, yan po yung sinasabi niya. Sa pagtatanggal lang daw po ng ugat ay 1,000 daw po kada puno. So isa lang naman po yung medyo malaki, yung isa naman po ay sobrang liit pa. Ubod lang po siguro yung makukuha doon sa isa. At salamat sa aking kapatid na kumuha ng video ito at isinend po sa atin para po sa update ng ating pinapagawa. Shout out po kay Manay Edna. Ayan, siya po ang nagpadala po ng video ito para daw po makita namin yung nagawa na po doon sa aming biniling maliit na lupa. Ito po yung puno ng kamyas.
tatanggalin po yan kasi po yung ugat niya, ayan, mga nakabukol na po. Tapos delikado talaga ng yung mga dahon po at sang ay umabot po sa wire ng kuryente. Yun po yung kanyang isusunod na puputulin. Kasama po nitong mga Madre de Cacao at saka may mga halaman pa po, ayan. So yung mga sanga-sanga po yan, siguro yan na lang po ay yung kanyang ibabakod palibot o kung saan po siya magkakasya. Solo niya lang po yung paggagawa. Di na po siya nang makakatulong niya. Kada break time niya po kasi po naghahatid siya at sundo ng mga estudyante dahil may tricycle po siya. So yun po ang trabaho niya. Nagsiservice po, hatid sundo. So kada free time niya po, yan. Diyan po siya nagtatrabaho. Kaya hindi po siya pumayag na arawan dahil may trabaho daw po siya ng weekdays. So, kahit gabi at wala pong ulan dahil meron naman po diyang poste ng ilaw. So, ginagawa niya po yan. Kaya ang bilis pong natapos. Kahit mag-isa lang. Guys, thank you so much po sa inyong lahat. So hanggang dito lang po siguro itong ating video. Update ko na lang po kayo ulit sa mga susunod. So bye bye po. God bless po.